Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobreng Kapampangan. Ngayon ang pag-uusapan natin ay napakahalaga, lalo na sa mga kababayan natin dyan, na mga OFW na magbabakasyon, uuwi. Ito'y mandatory na itong pag-download ng aparatos na ito. Last year pa ito na itupad. Kaya sa mga hindi pa nakakaalam, sa mga baguhan na yun nga uuwi at magbabakasyon, yung sinasabi nila na tracing apparatus. Ida-download po natin yan sa ating mga cellphone, sa mobile. Yan po yung pag-uusapan natin at ipapaliwanag ko po sa inyo kung papaano yung pag-download nito at pag-uusapan natin yung mga benepisyo nitong tracing apparatus. Kasi po napaka-importante po ito, yung lalo na kapag nandun ka na sa airport, yung hahanapan ka ng yung barcode ninyo. So, keep watching po at panoorin niyo po hanggang sa wakas para alam ninyo kung paano yung pag-download nito at ano yung mga napaka-importante na nilalaman nito na kailangan natin i-download sa ating mga cellphone. Ayan, sa mga magtatanong po na kung libre ba ito o kung may bayad. Isipin nyo na fake yan o scam. Hindi po. So, yan ang mga katanungan. Sino-sino ba ang in-encourage na mag-download ng tracing apparatus na ito? At para saan natin gagamitin ito? At paano yan i-download, di ba? So, yun yung mga katanungan na itatanong nyo sa akin at magse-search kayo. So, ito, sa video na ito, yan na sasabihin natin kung paano yung gagawin natin. Yung facts, kung ano, yung mga question na tinatanong ninyo ng mga issue na ganito. So guys, ito ipapaliwanag ko po sa inyo. Pagpunta nyo sa sa cellphone ninyo, punta kayo dun sa Google Play. Meron kayo, lalo na sa mga karamihan dito, yung Samsung, di ba? Makikita nyo yung Google Play. Doon po kayo mag-download at yung trace. Iba po yung TRCE. Ito po yung trace is TRAZE. Yun po yung i-download ninyo. So makikita nyo doon yung pag nakita nyo yun, yung may T siya. May blue dyan sa side. Yan pa, ilalagay mo natin dyan sa sa baba at para malaman niyo yung sinasabi ko po sa inyo, yung link. Tapos pag na-download niyo na yon, gagawa kayo ng email. Makikita nyo doon yung user name at maglagay kayo ng password. So sa mga meron ng aparatos nito, alam nyo na po siguro sa mga baguhan ito. So sa mga bago na magpaparegistered, makikita nyo dun sa na yun, pag binuksan nyo na yung trace, not account yet. So meron doon registered. So mag-registered po kayo. At pag pindutin nyo yun, at pag nag-registered kayo, makikita nyo dun yung individual, business, government office, barangay, yung transportation, etc. etc. So doon lang po kayo sa individual. So sa individual, pag pindot nyo po yan, magpaparehistro kayo. So meron individual registration doon, yung personal data ninyo. Basahin ninyong mabuti yun, lahat meron doon nakasaad doon sa inyo. At kapag naintindihan nyo yun, i-agree nyo lang na ikaw ay sumasang-ayon. So kapag nasa na kayo,
naka-registered na kayo, yung sa individual, step by step po yan. So, at kapag na-agree nyo na lalabas na yung ano nyo, pipill upan nyo doon. Meron doon na yung username, yung email ninyo, dapat gagawa kayo ng email. Napaka-importante po yung email. Kailangan alam nyo rin yung password kapag gumawa kayo at kapag pupunta na kayo sa airport at bubuksan nyo na po yun. Huwag nyo kalilimutan yung email ninyo at saka yung password. Napaka-importante po yun. At kapag na ano na yun, confirm. Dalawa yung password na yun. Yung unang password tapos confirm. Parehas po yun. So, pag sa ibaba nun, meron na pipill upan pa rin na kailangan complete yun, detailed lahat ng impormasyon sa inyo, yung first name, last name, yung pinaka-importante rin yung contact number ninyo. Pwede rin gamitin niyo yung number ninyo dito sa Saudi o sa Pilipinas kasi sa-submit ng code na ilalagay ninyo doon, yung trace sa inyo may message yung code para makapag-registered kayo. Tapos doon sa ibaba nun, kung ano yung linagay nyo na password, na email doon sa taas, pare-pares po yung email ninyo. Tapos sa ibaba, yung town, yung city, residence, makikita nyo po, pag pinindot nyo yon, automatically kung saan kayo probinsya, kunyari ako, Pampanga ako, sa Santa Rita, doon lalabas ninyo, kunyari sa ibang lugar kayo, basta ipindutin nyo po yon. So, tapos, isubmit ninyo. Meron doon nakasulat na submit. Then, na yon, active na yung trace ninyo. Tapos, kailangan may picture kayo doon sa itaas. And then, tapos sasabihin doon, I certified that all information is true and correct. Tapos, continue nyo lang. Tapos, meron na naman mga verification code doon. So, ganun lang po yung procedure kung paano mag-download yung trace na yon para magamit ninyo sa airport. So, ito, sa mga magtatanong, ano ba yung mga nandito, yung mga benepisyo na pakinabang nito sa atin kapag dinownload natin ito sa ating mobile, yung trace. So guys, hindi lang in-announce ng government natin ito sa Pilipinas. Yan ay ginagamit natin. Napaka-importante ito sa airport. So, mag-download kayo. Siyempre, meron din mga launching yun, yung pinag-meetingan nila. Kung ito yung trial phase sa 4 na major international airport sa Pilipinas para matest yung kapasidad ng application na ito. Ginagamit ito sa NAIA, sa Clark, sa Cebu, sa Davao. So, yan, overview lamang po ito. Ito ay project application with PPA. Yung PPA, Philippine Port Authority, di ba? Sila yung nagmamanage ng lahat ng entrance and exit sa Pilipinas, kasama na yung airport, seaport, and everything. And then kasama na rin DOTR, Department of Transportation. So, ito ay magiging mandatory na ng application na dapat na meron tayo kasi yung implementation, yung na to ay mandatory. Executory starting noong November 28 last year, 2020 sa lahat ng airport. So napaka-importante nito. So
So, ano yung ibig sabihin nito na yung contact tracing? So, ang pinaka-purpose ng objective ng yung trace na ito, yung para ma-eliminate yung mga manual contact tracing form na pinipilapan natin sa mga airport kapag dumadating tayo. So, saan ito? Yung contact na ito na tracing form na yan. Yun yung manual na ating pinipilapan para at least ma-identified ng iba't ibang sangay ng government just in case na magkaroon ng positibo doon sa tao sa grupo ninyo, they would be able identified kung sino yung nakahawbilil ninyo na may COVID na yon. So, yun ang pinaka major objective ng application na ito, and that is eliminate yung mga manual contact tracing form sa airport pa lamang. So, yung sinasabi ko sa inyo, ito, pangalawa po, yung application na ito ay is capable na mag-notify sa inyo. Kunwari, nag-download ka ng aparatos na ito, pwede kang modified na malaman yung system na ikaw ay nalapit sa isang may infected individuals. So, para yung proper isolation procedure ay yung magawa. In just in case na symptom na lumabas sa iyo, ay you able to seek immediately medical attention. So, yung iba naman nagtatanong kung meron bang bayad ito. Yung mag-download, wala po. Free po ito. Yung Trace app, wala po. Libre po. So, 100% wala pong charge. Ito ay gawang mga Pilipino para sa mga Pilipino. Ito ay gawa ng Pilipino. So, yung mga tanong nyo pa, saan nga ba magagamit ang tracing application? Isa sa mga major ng application, lugar na magagamit natin ng app na to, required ito na gamitin sa application na ito sa loob ng paliparan o yun sa airport. Kasi from the very moment step inside the airport, kunwari, ikaw ay overseas Filipino workers na lalabas sa Pilipinas. So, pagpasok mo pa lang sa airport, gagana na yung mechanism ng tracing apparatus na yan. Kasi you will be required to present yung QR codes. Yun, yung sa QR point, requirements po yun. Sa baggage claim, immigration, sa counter, gagamitin yung trace application. So, pagpasok nyo ng airport, doon pa lang sa departure, gamit na yung trace app. Ganon din po sa mga kababayan natin dyan na napauwi pa lamang sa Pilipinas. Pagdating ninyo sa arrival gate pa lang, yun, gagamitin nyo na yung trace, yung tracing apparatus. Kasi meron doon na points na location na kailangan ninyo i-present yung QR code, yung bar. Okay? Sa arrival gate, sa immigration, sa baggage claim,
until such time na makalabas kayo ng airport. Gagamitin nyo yung Trace app. So, yung mga tanong ninyo, paano kung wala kang cellphone? Yung cellphone ninyo, yung pinipindot, lalo-lalo sa mga matatanda dyan, di ba? Yung mga ginagamit nila, yung keypad lang. Or kahit na Android na siya, hindi yung latest na application na capable na makapag-download, na maka-install ng ano na yun, yung tracing apparatus. Walang problema yon. Kasi sa loob ng airport, meron po na makikita na malasakit center doon sa airport, or meron doon na trace health booth kung saan tutulungan kayo na makapag-generate ng personalized yung QR code na magagamit ninyo throughout your process doon sa loob ng airport. Okay? At kung may kasama kayo na capable sila makapag-download ng Trace app na yan, pwede kayong maka-generate ng QR code. Pwede kayong nilang idagdag sa application. Kunwari, ikaw, mayroon kang mga friends o mga kamag-anak, mga pamilya, pwede nyo idagdag yon. Pwede yung 5 additional members doon sa Trace app para ikaw mismo, kahit na hindi ka lumapit sa malasakit help desk, malasakit center doon sa loob ng airport, makakapag-generate ka ng yung QR code para sa mga kasama mo. So, isa pang mga tanong, napaka-importante po nito. Ito ba yung gumagana ba yung trace apparatus kahit na wala kang data o wifi o net? So, as per Trace, we can use even without data or wifi. And then, ito pa. So, sino yung mga ini-encourage na mag-download ng Trace application na ito? Okay? Tayo, as individuals, especially natin na mga kababayan natin na mga OFW, as in, I suggest na mag-download na kayo wag nyo nang ipagpabukas o sa mga araw kasi napaka-importante po, lalo na naisipan natin magbakasyon. I-download nyo na po at gumawa na kayo ng inyong mga email account. Dapat alam ninyo yung password ninyo, guys. Kasi ito ay mandatory na talaga ito sa airport sa Pilipinas starting November 28 last year pa, 2020. So, napakadali lang ng mga ano na yon, yung para ka lang nag-download ng mga, di ba, mahilig naman kayo magda-download at sinabi ko na rin po sa inyo yung kung paano magpa-rehistro from the start of my vlogs, di ba? Sinabi ko po sa inyo, ganun lang po kadali. And then, aside from individuals, ini-encourage din na gumawa ng Trace account yung establishment, kagaya ng mga malls, mga groceries, mga cinemas, even yung mga bangko, etc. Napakalawak ng sakop ng Trace app. Yung pangatlo, yung mga logistic. Ano bang ibig sabihin ng logistic? Siyempre, yung nagmumove ng ating cargos, mga items, mga equipment, kagaya ng sabihin na natin mga Uber, mga Grab, man na yung mga uso na Shopee, Lazada. So, sila yung in-encourage na mag-download ng face apparatus na ito, especially yung Uber food na nag-deliver sa atin, di ba? Kasi for easy na mabilisan na mas maganda na nakapag-download na sila ng Trace para malaman natin sila ay
napalapit sa mga tao na infected na COVID-19. Siyempre, ang pinaka part na malaki na dapat na meron tayo trace apparatus na transportation sector na kasama doon, airplane, airport natin, seaport, mga train station, even mga jeepney, taxi, yung public utility, vehicles. So isa pang mga tanong na ito, saan ba natin pwedeng i-download tracing application na ito? Diyan sa description box, diyan na sasabihin ko sa inyo, yan ilalagay po natin yung link sa ibaba para malaman ninyo kung papaano yung pagda-download nitong tracing apparatus. Sila nagbigay din ng mga official link kung saan nyo pwedeng i-download o install. Sa lahat ng mga kababayan natin dyan na mayroon iPhone user, Huawei, Samsung o ano pa man na ano dyan, pwede yung i-download natin itong tracing apparatus na ito. So, yan guys, maraming pong salamat. Ayan, ipaliwanag na natin ng dahan-dahan at sana maintindihan niyo po itong aking pagsasalita at kung paano yung pagda-download nitong sinasabi nilang tracing app na ito. Yung hindi po yung TRCE na yan kapag magsa-search kayo sa Google Play, TRAZE, trace, yan, hanapin nyo po yan. So sana nag-enjoy po kayo sa binlogs ko ngayon, and huwag niyo pong kalilimutan subscribe ang aking YouTube channel, Pobreng Kapampangan, and click the bell button notifications para updated po kayo lahat sa mga video na ina-upload ko. Enjoy watching po. God bless. Pobreng Kapampangan ulit.